Jesus ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Praise the name of the Lord. Isa po muling pinagpalang araw ng linggo sa bawat isa, mga kapatid natin na nandito sa church at yung mga kapatid natin na patuloy na sumabaybay sa ating FB live streaming, maging sa YouTube. I welcome po mga kapatid dito muli sa ating Sunday service. Alam ko every Sunday ay bagamat magkakahiwalay ang iba ay sa bawat bahay, alam ko excited tayo. Amen? Amen po ba? Amen. At sa umaga pong ito ay patuloy po ay tayo ay tumayo at tayo mag-uumpisa na ng gawain. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on! Isang papuri na malakas sa ating Panginoong Jesus, sa ating tagapagligtas. Come on! Let's clap your hands. Hallelujah! Oh, we glorify your name, sweet Jesus. Oh, sweet Jesus, you deserve all the glory, all the highest honor, praises, worship, thanksgiving. Hallelujah, Lord God. We glorify your name, oh Lord. Oh, worship your name. Come on. Ang bawat isa ay magtaas ng kamay sa ating Panginoon. Ang araw na to ay araw ng pagsamba sa ating Panginoon. We glorify your name, oh sweet Jesus. Salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo, Lord, na matagumpay, Panginoon. Ang mga anak mo, Lord God, kami, Panginoon, ay narito, Lord God, upang, Panginoon, sambahin ka, Lord God. Purihin ka, Lord, pasalamatan ka, Panginoon, sa isang buong linggo, Lord God, ng iyong katapatan. O Lord God, kulang ang aming salita, Lord. Ang aming mga labi, Lord. Ang aming buhay, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. We offer, Lord God, our lives, our hearts, Lord. Today, Lord God, salamat po, Panginoon. And we welcome you, Lord, in this place. We welcome you, Holy Spirit. Move us, Lord. We welcome you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Sinasamba ka namin, Lord. Salamat, Lord God, sa iyong katapatan at kabutihan, Lord. Salamat, O Lord God, sa iyong pag-ibig, Lord God. Hindi ka pa tapos, O Lord God. Matatapos ang taong ito, Lord God. Pero marami ka pang gagawin, Lord God. Kaya naman, Lord, we offer, Lord God, our worship, Lord, this morning, Lord God. Karapat-dapat kasambahin. Mari ba nating itaas ang ating kamay? Punuin natin ang pasasalamat ang umagang ito. Hallelujah, Lord God. We glorify your name, Lord. Only you, Jesus, Lord, deserve all the glory, praises, worship, Lord. Hindi ka nagbabago, Lord, noon, ngayon, Panginoon. Ikaw pa rin, Lord God, ang aming Panginoon at tinanggap, Lord. Salamat, O Lord God, sa kaligtasan, Lord. Salamat, Lord God. We glorify your name, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship your name. You deserve all the praises and the honor. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you.
God, the wonders of your mind. Yes, oh Jesus, oh, you are my comfort, oh Lord, my comfort, my shelter, tower of refuge instead. Let every breath, oh God, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy on the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, sweet Jesus, come on, lift up your hands to the Lord. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power, oh Lord, power and majesty, praise unto the Jesus. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the words. Oh, thank you, Jesus. Forever I love you, forever I stand. Oh God, nothing compares to the promise I have in you. Come on, lift up your hands. Hallelujah, Jesus. Shout to the Lord of the earth. Come on, oh God. Power and majesty, praise, praise to Jesus. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, oh, and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Sing for joy of the words of your hand. Forever I love you, forever, oh Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. So Jesus, yes, so Lord God, in you nothing compares, so Lord. We worship your name, O Lord God, sa iyong papuri, Lord, sa iyong pagsamba, sa iyong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Malakas na papuri sa ating Panginoon.
the name of the Lord. Magandang umaga. Pakitingin nga, pakikindat lang ang iyong katabi. Sabihin mo, magandang umaga, kapatid. Amen. Hindi tayo muna magdidikit-dikit ngayon kasi bawal pa. Amen. Pero praise God, alam ko, excited tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo, hindi nakakahiyang magpuri sa ating Panginoon. Ipalakpak lang natin yung ating kamay sa ating Panginoon. Yan ay binibigay na natin ang best natin sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Oh, Jesus! Hallelujah! Come on! Malakas na palakpak sa ating Panginoon. You gave me from the everlasting into the world and leave the Father's only Son. Was you from the everlasting into the world and leave the Father's only Son. Yes, oh Lord, was you you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died. Come on. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. You take me from the everlasting into the world we live. The Father's only Son is Jesus. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done. Once again, it's Jesus, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same. You gave me from the everlasting into the world we live. The Father's only Son, it's Jesus. You live, you died, you rose again on high. Come on. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done, for you live, you died, you rose again on high. Lord, you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you, we wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. Along the way, see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. Along the way, see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus. Jesus, you wanna see Jesus lifted high. You wanna see Jesus, you wanna see Jesus, you wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward, little by little, taking ground. Every trace, powerful weapon, strongholds down and down and down and down and down and down. Yes. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land.
wanna, for the last time, we wanna see Jesus. Jesus, we wanna see, for the last time, we wanna see Jesus. Jesus, we wanna see Jesus. Oh, 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 Jesus. Ikaw po ang nag-iisang Panginoon namin, Lord. Walang ibang Panginoon na kayang magligtas sa amin, Lord. We worship your name, Lord. We glorify your name, Lord. Maaari ba nating itaas natin ang kamay natin sa Panginoon? Isang buong linggo tayong iningatan ng ating Panginoon. He deserves our praises, our worship, our thanksgiving. Yes, O Lord. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. So God, and Jesus, you're the sweetest name of all. And Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Yes, oh Lord, Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the
We give you all the praises and the glory, O Lord. You are sweetest name of all, O Lord. Blessed be your name, sweet, glorious, wonderful God. Will you lift your hands and worship Him, please? We give you glory, honor, and power. I came to worship you. I came to sing your praise. I came to love you, Lord. Your holy name to raise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, how I worship you. You are my Lord. I came to worship you. I came just to sing your praise. I came to love you, Lord. Your holy name to raise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, how I worship you. You are my Lord. Come on, people of God. I came to worship you. I came to worship you. I came just to sing your praise. I came to love your holy name to raise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, how I worship you. You are my Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy are you, Lord. Holy, holy. Come on, people of God. Holy, holy
bow. The redeemed worship you now, my Lord. Holy, holy, holy are you. Once again. Holy, oh, say it. Yes, oh Lord. Oh, we give you praise and glory. The elders and angels bow, oh God. The redeemed worship you now. Holy, holy are you. Holy, 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 holy are you, Lord. As we come before your holy presence today, O Lord, we ask you, Lord, to overflow your presence today. Pour out your Spirit, O Lord, and we destroy the works of the enemy in our lives. To everyone, O Lord, who long for you to worship, O Lord God. Bless your name, O Lord God, in our midst today. At Panginoon, patuloy na abutin mo ang pangailangan ng bawat isa. Ikaw ay Diyos na patuloy na umaabot sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang dakilang Diyos na nagliligtas ng maraming buhay, ng maraming kaluluwa na naliligaw na ng landas, na patungo, Panginoon, sa kadilimang walang hanggan, sa kamatayang walang hanggan, sa pagkahiwalay sa iyo ng walang hanggan. O Father God, patuloy kang manguna, Panginoon. Patuloy na kami ay makapagligtas ng maraming buhay, upang patuloy ka naming maitaas sa kanilang kalagitnaan. Samahan niyo po kami, Panginoon. And we will not enjoy, O Lord, dito lamang po sa church, but we will enjoy, O Lord, as sharing the gospel of reconciliation, the gospel of salvation, O Lord, to those who are in need, to those who are lost, Father God. Salamat po. Napakabuti mo. Purihin ka magpakailanman. Salamat din, O Lord, sa buwang ito ng October na pinagdiriwang po namin ang panahon o araw o buwan ng mga pastor, na mga lingkod mong nagpagal, nagtiis, nagbigay ng buhay, nagsakripisyo. Panginoon, patuloy namin silang tinataas. Patuloy na sila ay patuloy na palakasin mo. Kasama ang kanilang sambahayan, kasama ang kanilang pamilya. Huwag niyo po silang pahihintulutan na mawalay sa iyo. Patuloy, Panginoon, na palakasin, patagin mo ang mga pastor, ang mga lingkod, ang mga pastora, ang mga manggagawa, O Diyos, na magpapastora sa mga darating na mga araw at taon. Salamat po sa kabutihan mo. Sa iyo ang karangalan sa habang panahon. Oh, what shall we say, O Lord? Holy, holy, holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. For you alone deserve
glory, for you alone. Come on, for the last time. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Adore you. Father, we your praise, for you alone. Oh, glory, for you alone. Father, we love you, and we worship you. For you alone. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay. We give you all the honor. We give you all the praises and the glory. Thanksgiving and adoration, Lord. Oh, bless your name. Oh, thank you, sweet precious Lord. Your praise. Father, I love you, and we worship you this day. We give you all the praises and the glory in Jesus' name. The precious people of God, everybody say amen. Amen, 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 amen. Tayo pong lahat ay makaupo. Ngayong buwan po ng October ay October ng pagdiriwang o buwan ng pagdiriwang o pagkilala po natin sa mga nagpagal. Sa lahat ng mga naglilingkod na nasa fivefold ministry, katulad ng guro, pastor, ibanghilista, propeta at apostol, mga bishops, mga elders, mga deacons, ushers, workers sa church, lahat ng may ministering naglilingkod sa Diyos. This is our month to celebrate and to recognize the goodness of God in their lives. No? Ito yung panahon na kailangan nating i-recognize, i-appreciate. Bagamat yung ating pastor's appreciation ay sa October 31 pa, pero gusto ko nang ipauna po mga kapatid na dapat nating maunawaan ang kahalagahan ng mga naglilingkod sa Diyos. Sila ang dahilan kung bakit tayo nakatayo. Sila rin ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Sila ang nanalangin sa atin sa matagal na panahon upang tayo ay makarating sa katotohanan, mabuksan ang ating kaisipan. Magkaroon tayo ng pagkaunawa na mayroong Diyos, may Panginoon na namatay para sa atin upang tayo ay maligtas. Sila rin ang nanalangin matagal ng mga panahon, marami ay nangamatay na, bumalik na sa ating Panginoon, na ang kanilang laging usal ay maligtas tayo. Naaabutan ng panahon sa mga panahong ito. Tayo ay binigyan ng Lord ng pagkakataon na kilalanin kung paanong kinikilala natin ang lahat ng mga bayani sa ating bansa. Kinikilala natin ang mga nagpagal, nagbuwis ng buhay ng mga sundalo. Kinikilala natin ang mga nanay, kinikilala natin ang mga tatay, kinikilala natin ang mga taong minsan ay nagbigay ng buhay upang tayo ay magkaroon ng ganitong kalagayan. Ngayon naman ay atin namang kilalanin at atin namang i-recognize o i-appreciate ang buhay ng mga pastor at mga lingkod ng Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga naglilingkod sa Diyos. At tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pakilakas ka ng konti yung aking sound, anak. Medyo namamalat kasi si Papa. Sa mga panahong ito, kailangan natin silang kilalanin. Intindihin ang kanilang kalagayan that they are not superhuman. They are not supermen and superwoman. Sila ay mga human that subject sa mga nararanasan ng mga kapatid, nararanasan ng mga unbelievers, nararanasan ng mga believers. Dapat nating kilalanin na ang mga pastor at mga anak ng pastor o pamilya ng pastor ay hindi perpekto. Amen. Amen.
Hindi sila pinakilala ng Diyos na matuwid na. Hindi sila pinakilala na sila ay mabait na o mabuti na. Hindi sila pinakilala na nasa kanila na ang lahat ng bagay para ating tigalain at hangaan. Alisin natin ang paghanga sa mga pastor. Igalang natin sila. Irespeto natin sila. Kilalanin natin ang kanilang buhay kung bakit tayo ay naririto ngayon. Bakit nakatayo ang isang pastor sa inyong harapan? Dahil may pastor na nagpagal sa akin. May pastor na nagbigay ng buhay at ipinakilala niya si Jesus sa buhay ko. At bilang pagtanaw ng utang na loob ko sa Panginoon at sa mga taong ito na nangamatay na, ay kinikilala ko din ngayon ang mga future generation of servants of God, of ministers, that all over the nations of the world that they gave their lives. They sacrificed a lot, even their future. They sacrificed a lot. Na hindi lamang tayo na nagsasabing humihingi tayo ng prayer kay pastor. Minsan naman ay ating bigyan ng malalim at malaking panahon upang si pastor naman ay ating ipag-pray. Minsan nakakaligtaan natin na parang ang kailangan lang ni pastor ay love gift. Na parang ang kailangan lang ni pastor ay pera. Hindi po. Kailangan natin na ang pastor ay ating ipag-pray. Kung paanong kinikilala natin ang ating magulang sa laman, ganoon din naman ang ating pagkilala sa espiritual. Amen. Palapakan nga natin si Lord na malakas. Come on. Praise the name of the Lord. Kaya mahalagang maunawaan natin ng malalim, hindi lamang ito salitang para sa kapakanan ng mga pastor o benepisyo ng mga pastor para may maibigay tayo at bigyan natin si pastor. No. Marami pong pastor ay namayapa na. They went back to the Lord during this pandemic. They finished the race. And many pastors today, yung mga churches po nila ay kinuha na ng may-ari. They don't have church at this very moment. Sila ay sumasamba at nagpupuri ngayon sa mga bahay. Because wala silang maibayad. Pandemic. Sa panahong iyon ay ating nauunawaan na hindi lang pinaglalaban ni pastor ang pananampalataya, maging sa pagharap sa mga bagay sa kapakanan ng iglesia ay kanyang hinaharap. Ito po ay sinasabi ko sa pangkalahatan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, even to the nations of the world. Na dapat nating kilalanin hindi lamang pagkilalang upang magkaroon ng pagpapala o biyaya ang mga pastor. Isa lamang yan, isa lamang factor yan ng pagpapakita ng ating paggalang at pagmamahal o appreciation ang pagkakaloob ng kaloob na pinansyal at tulong sa ating mga pastor. Pero hindi po ito dahil ako'y nangangaral ay nangangailangan ako ng pinansyal. Huwag po nating isipin yun. Mabuksan na po ang ating isip. Unawain na po natin ang tunay na kalagayan ng ating kapwa. Kahit hindi po pastor, maiintindihan mo ang kalagayan ng ating kapwa sa panahong ito. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa Hebreo chapter 13, verse 7, Message version, dito ay nakapaloob ang nais ng Panginoon na ipahayag sa ating lahat sa araw na ito. Na ang ating Panginoon ay nagpapakita ng kanyang pagkilala sa mga pastor. Chapter 13, verse 7. Message version. Ang sabi dito ay ganito: appreciate your pastoral leaders who gave you the word of God. Take a good look at the way they live and let their faithfulness instruct you as well as their faithfulness. There should be a consistency that runs through us all. Anong ibig sabihin dito?
Hindi po baliktad, hindi po tagilid ang prinsipyo ng Panginoon. Habang pinagpapala ng Panginoon ang kongregasyon, habang pinagpapala ng Panginoon ang mga anak ng Diyos na tinutupahan ng mga lingkod ng Diyos, ay dapat kasabay ding pinagpapala ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Na para bang ito yung kongregasyon, tapos ito yung pastor. Mataas na ang kalagayan ng kongregasyon pero ang pastor ay nandito pa rin. Nang ibig sabihin, tanawin naman natin ang kalagayan ng mga leader natin. Ano na ang kanilang kalagayan? Did you ask them? Sila ba'y tinanong mo na kung ano ang kanilang kalagayan ngayon? Kumusta na po kayo? Kayo po ba'y mayroong pinagdadaanan ngayon? Baka naman po pwedeng malaman para maisama po namin sa prayer. Di ba? Yung ganong klaseng appreciation. Na hindi lamang tayo lumalapit kay pastor kasi magpapapray tayo. Kundi lumalapit tayo kay pastor kasi ipagpipray natin siya. Amen. We must appreciate what he is doing, we must do it also. Dahil ang mga pastor ay hindi mukhang pera. Hindi sila nagpastor para sa pera. Sila nagpastor dahil mahal nila si Lord. At mahal nila ang mga kaluluwa. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Lakasan natin ang palapak sa ating Panginoon. Amen. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Minsan naunawaan lang natin yung ating kalagayan. Tayo ay nagpapasaklolo lagi sa mga pastor sa panahong tayo ay mayroong dinadaanan. Paano naman kaya kung ang mga pastor ay alam nating mayroong pinagdadaanan? What are you going to do? Tingin nyo lang sa mga pastor ay matatag at malakas. Nagpapalakas, tumatawag, humingiti, nagpapahayag, nag-i-encourage. But deep inside of their lives, there are some struggles and battles that we must know, na dapat nating malaman. Because God gave pastors from His heart. Binigay ng Diyos ang mga pastor mula sa kanyang puso. Hindi ito galing sa tao. Kaya hindi tao ang nagpapatakbo ng buhay ng pastor. Hindi dinidiktahan ang pastor, ang buhay ng pastor. Hindi siya dinidiktahan ng kongregasyon. Siya ay ipinagpipray. Siya'y kinikilala. Hindi siya binibigyan ng labgip ng kongregasyon para hawakan sa leeg. Siya ay pastor na galing sa Panginoon, na ibinigay sa kongregasyon upang ang kongregasyon ay alam kung saan dadaan, kung papaano hahakbang sa pilapil patungo sa hangganan. Nakuha nyo ba? Na hindi lamang isip ng pastor ang iniisip na mabigyan ng masaganang damo ang mga tupa, kundi sa panahong sila naglalakbay, pinangangalagaan ito ng pastor. Kaya may hawak siyang tungkod, isang matulis at isang nakaganon. Tungkod. Na kapag hayop ang sumasalakay, yung matulis na bahagi ng tungkod ang pinaglalaban. At kapag ang tupa na may nahulog sa balon, ang kalawit naman ang kanyang ginagamit para ito'y ahunin sa hukay. Minsan nakikita lang natin yung rod. Nakikita lang natin yung tapang. Nakikita lang natin yung tatag, yung tibay, yung pamalo. Bakit ganyan si pastor? Di na ba niya inalala na may pinagdadaanan ako? Minsan nyo lang natin nakikita. Hindi natin nakikita ang kalawit sa kanyang tungkod ay larawan ng pagkalinga. Minsan nalilimutan natin ito. Basta tayo, kahit noon ang feeling ko parang yung pastor namin ang tatag. Pero nang ako'y makarating sa kanilang tahanan, marami sila palang problema kaysa sa amin. Marami silang pinapasan kaysa sa amin. Marami silang dinadala kaysa sa amin. Hindi lang sila nagpapahalata. Because they are not gods, they are not lords,
They are not masters. They are still servants of God. Palapakan natin si Lord na malakas. Lakasan naman natin ang palapak sa ating Panginoon. The absolute principle of being a parents, it cannot be changed anymore. He is your parents until the end of your breath, until the everlasting to everlasting. He is our parents. They are our parents. Amen? Pero ang pagpapastor, after na tayo nasa kabilang buhay, hindi na pastor ang tawag niyo sa akin, kapatid. Kapatid. Hindi na pastor. Dahil meron na tayong pinunong pastor na nandoon sa kanyang trono na ang pangalan ay Panginoong Hesus. Ulitin ko mga kapatid, hindi lamang tayo nasa church para magbigay ng tithes and offerings. Hindi lamang tayo nasa church para matugon ang ating pangangailangan. Tayo ay nasa church para mabigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Minsan ang ating isip at puso ay nandoon sa ating makukuha, wala sa ating maibibigay. Kaya ang kailangan ng Panginoon ngayon ay mga taong katulad nyo na handang i-appreciate ang pagkilos ni Lord, ang paggamit ng Panginoon sa inyong sa mga pastor ninyo, sa mga naglilingkod. How about kung wala na po tayong pastor at pupunta tayo magtitipon-tipon at walang mangunguna, walang mamumuno? Do you think lalago ka sa spiritual? Sa tingin mo ba mayroong magpapayo sa iyo, may magpipray sa iyo, may mga ngalaga sa iyo sa panalangin? Pwede ka namang pumunta kahit sa ang church dyan eh. Pero like what I've said kanina, the parenting o the parental principle, sabi nga ni Apostol Pablo, marami man kayong mangangaral o tagapagturo, pero isa lamang ang inyong magulang sa spiritual. Sila yung mayroong malasakit, yung magulang nyo sa spiritual, hindi yung tagapagturo nyo. Nakuha nyo ba? Amen? Pwede kang mag-shopping sa mga live preaching and live worship ngayon. Pwede kang mag-shopping. Kahit sino pakinggan mo. Pero pwede lang silang magbigay sa iyo ng magandang aral at turo. Pero hindi sila makapagbibigay ng malasakit na binibigay ng tunay na pastor mo. Amen? Hindi kailanman maibibigay ng ibang tao ang karanasan ng isang magulang sa kanyang anak. Pwede kang magpaampon, pwede kang ampunin, pwede kang mag-ampon, pero ang kalinga ng isang magulang ay iba sa mga taong tumatayong magulang lang. Gusto kong ilabas sa inyo ang aking puso. Hindi dahil ako'y naghahanap. Hindi dahil ako'y nangangailangan. Hindi dahil ako'y mayroong kailangan. Una sa isang kalagayan, kailangan kong gawin. Hindi. Upang sa panahong dumating man ang pagkakataon at ang henerasyong darating, ay mailalantad ninyo ang tunay na kalagayan ng buhay dapat ng isang lingkod ng Diyos at ng isang kongregasyon para sa kanyang pastor. Dahil nung kami na born again, way back 80s, ang pastor ang pinakakawawa sa church. Lahat ng second hand binibigay sa kanya. Lahat ng mga sira at mga disipalinghado mga kagamitan binibigay sa kanya. Hindi siya makahawak ng brand new. Alam mo yun, Ati Heidi. Mga naunang na born again, kawawa ang mga pastor. Sulo nila lahat, pinapasan. Pero as the years goes by, binubuksan ng Panginoon ang mga henerasyon ng mga kabataan at isa ako sa kabataang yon. Kaya nga noon, baliwala ang kinabukasan para sa amin. Naglingkod kami dahil minahal namin ang Panginoon.
Higit na kailangan ni Lord ngayon ay ang maintindihan natin ang principle na ito. Appreciate your pastoral leaders. Appreciate. Huwag nating kaliligtaan, mga kapatid, kay Kristo. Walang ibang nagpahayag na mayroong impyerno, mayroong langit, may buhay na walang hanggan at may kamatayang walang hanggan, kundi ang salita ng Diyos na pinapangaral din ng mga pastor at lingkod ng Diyos. Hindi tayo nananakot. Ang mga pastor ay hindi nananakot. Nagbibigay ng babala. Nagpapaalala na sa bawat isa sa atin ay dapat maunawaan natin na hindi lamang tayo may tungkulin sa ating sambahayan. Hindi lamang tayo may tungkulin sa ating mga sarili, may tungkulin din tayo sa mga lingkod ng Diyos na nasa unahan natin. Verse 13, Hebreo, verse 13. Chapter 13, verse 17 pala. I'm sorry. 13 verse 17, Hebreo. For you alone deserve the glory. For you alone deserve all praise. Father, I love you. Sabay-sabay po nating basahin message version. Message version, please. Be responsive. 1, 2, 3. Be responsive to your pastoral leaders. Listen, pakilakas naman. Listen to their counsel. They alert to the condition of your lives and work under the strict supervision of God. Contribute to the joy of their leadership, not its drudgery. Why would you want to make things harder for them? Be responsive to your pastoral leaders. Listen to their counsel. They are alert to the condition of your lives and work under the strict supervision. Mayroon silang matinding pananagutan sa Diyos. Kaya siya naghihigpit sa mga tupa dahil mayroon siyang paghihigpit ding natatanggap mula sa supervision ng ating Panginoon. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Kaya mga kapatid, katulad ni Moses, nung makalaban nila ang mga Amalekites o mga Amalek, siya ay tumaas sa bundok at ang sabi niya kay Joshua, Joshua, pumili ka ng mga piling-piling mga sundalo. At labanan niyo mga Amalesita, ang mga Amalekites, upang madaig ninyo sila. At ako, si Hor at si Aaron, kami ay tataas sa bundok. At itataas ko ang aking kamay. At tama nga si Moses, habang nakataas ang kanyang kamay at lumalaban sila Joshua, nananalo sila. At kapag bumababa na ang kamay dahil sa pagod ni Moses, natatalo sila Joshua. Kaya ang ginawa ni Hor at ni Aaron, si Aaron ay kapatid ni Moses at si Hor naman ay bayaw ni Moses dahil siya ang asawa ni Miriam. Nakita ni Hor at ni Aaron na si Moses ay dapat may katuwang. Amen. Amen. Dapat may katuwang, mayroong kasama doon sa kalagayan. At sabi ng Biblia, kumuha sila ng bato para upuan ni Moses. At habang nakaupo si Moses, nakataas ang kanyang kamay. Habang nakataas ang kanyang kamay, hawak dito ni Hor sa kanan at si Aaron sa kaliwa. Subukan nga natin. Pakiayos nga itong camera. Pastor Ruel, pakicheck.
Pengi ako ng upuan. Halika dito. Halika dito. Kayo ni Jeric. Dito ka. Okay. Habang ang nakataas ang aking kamay, hahawakan mo ang aking kamay sa kanan. Ha? Ikaw din, ganun din. Ika muna. Okay. Ayan. Hawakan mo ha. Kasi pagod na ako, halimbawa. Ayan. Maghapon tayo. Ha? Meron ba kayong pursang nararamdaman? Ano ang pursang nararamdaman? Mabigat. Bakit mabigat? Dahil yung bigat sa akin, kinukuha nyo. Yung bigat sa akin, ginagampanan ninyo, yung kakayahan ko na 80% ay merong 20% kayong tig-10. At habang ako'y nagiging 50%, tig-25% naman kayo. Huwag mong ibababa, matatalo tayo. Kaya kailangan nakataas. At nakahawak pa yung isang kamay dito sa kamay. Hawak mo. Hawakan mo ng maayos. Diyan sa braso, yan. Huwag yung hawak ng kuwan, nandidiri. Ayan. Okay. Oh. Kayo ba ay mayroong sakripisyo ng nararamdaman? Kakayanin pa ba sa maghapon? Hindi ata. So pagsamahin natin, yung bigat, yung kakayahan ko at kakayahan mo, kakayahan ninyong dalawa at kakayahan ko, kaya ba natin? Kaya. Dahil gumagaan ang isang mabigat na bagay kapag lahat ay nagtutulungan. Palapakan natin si Lord malakas. Ang church ay hindi pinapatakbo ng isang tao. Ang church ay lupon ng mga taong sumasampalataya na nagsasama-sama upang ang Panginoong Hesus ay maparangalan. Hindi sila isang tao, sila ay mga taong iniligtas ng Diyos na nagsama-samang lakas. Kung ako nagpipray sa inyo, lumalakas kayo. Paano naman kaya, di ba, lalakas din ako kapag marami kayo na nagpipray sa amin at sa pamilya ko. Palapakan natin si Lord na malakas. Minsan nalilimutan natin yung ating ibibigay. Ang gusto natin yung laging tatanggapin. Yung pupunta tayo ng church, may tatanggapin tayo, may kalakasan tayo, may blessing tayo. Huwag naman. Maging fair naman tayo sa Panginoon. Maging matuwid naman tayo sa pagtanggap. Mayroon tayong tinanggap, mayroon tayong ibibigay. Hindi lamang tayo mag-isang naghahangad. Huwag tayong sakupin ng espiritu ng kasakiman o pagkamakasarili. Tayo ay maging tao na marunong umunawa sa kalagayan ng mga naglilingkod sa Diyos na tayo ang pinagpapagalang bukid nila. At dito magkakaroon nagnatawag na banding. At sa banding, hindi lamang tayo dapat banding. Hindi lamang tayo dapat fellowship na masaya sa church. Sa labas ng church, maraming namamatay na walang Kristo. Hindi kaya ni pastor. Share the word, share the gospel, share the love of God. Hindi ka naman nag-i-enjoy sa fellowship ng church. Light of the world tayo. Amen? Hindi light of the church. Light of the world. Tayo ay ilaw ng sanlibutan, hindi ilaw sa church. May ilaw sa church, Jesus. Ang ilaw ng sanlibutan, tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos. What are we doing now? The devil is rampaging and killed many people of God because of this pandemic. And here we are doing nothing. We must be the light of the world. Tingin kayo rito sa akin, please. Huwag ninyong kaliligtaan. Kung walang sinapupunang nagbuntis, walang ipapanganak. Tayo ang bunga
ng sinapupunan ng mga tao na nagpagal sa atin. Kaya tayo pinanganak sa espiritual dahil maraming nagbuntis sa atin. Palapakan natin si Lord na malakas. Bahagi, katuwang, kasama, kabadi-badi, katsukaran. Noong unang panahon, usong-uso ang paglilipat ng bahay sa isang lugar dahil noon, libre ang lupa. Sino rito ang may edad na? Ate Helen, long time no see. Sister Linda, long time no see. Sister Baby, long time no see. No? Mga mapuputi na ang buhok. Talaga namang tatak ng kwan, lumagpas sa mga pandemic. Ano? Hallelujah. Di ba, kilala mo sa Lopez, Quezon, di ba, Ate Helen, nung unang panahon, unang tao tayo yun, mga unang tao, ano? Nakakita ka na ba na walang kinikilalang mga may-ari ng lupa? Nung kabataan halos natin. Madaling ilipat yung bahay. Isasalang lamang doon sa mesa, tapos may kawayan. Kasi noon ang mga bahay, hindi naman gaanong kalakihan. Mga gawa sa pawid, gawa sa kugon, gawa sa mga bagay na parang mas madali lang. Kaya pag sila'y nagpasan, nilipat yung bahay, saglit lang. Ang tawag doon ay bayanihan. Kaya pinipili noong namamahala kung sino ang magkakasing taas. Yung lahat ng mataas nasa likod, lahat ng mababa nasa harap. Hindi ginagawang alternate. Bakit? Meron ba tayong rad dito? Example naman tayo. Sandali ha. Wala ba tayong poster rito? Maapakan mo. Sa likod yata, Pastor Will, meron yata doon. Sample, para at least maunawa. Ay, akin na lang yung mic stand. Ganun mo. Parang isang poste siya. Isang kwan. Ganun mo. Pahabain mo. Sige. Hindi, pahabain mo. Isang ganun. Yan. Taas mo pa. Okay. Jerry, kalika rito. Halika dito. Dali. Sino bang mas mataas-taas? Okay. Hindi. Sige. Si Junel na lang. Junel, halika rito, Junel. Tingnan nyo ang kahalagahan na dapat ay meron tayong pantay-pantay na pagpasan. Okay? Lagay mo sa balikat mo. Doon ka humarap. Ayan. Okay. Balikat mo rin. Yan, sa balikat. Kapag ako'y nandito at mataas ako ang magpapasan ng mas maraming porsyento. Itong isa, bibitin. Nakikitulong, pero nagpapahinga pala siya. Nakuha mo? Nakuha ninyo? Nagpapahinga. Pero, kapag binaliktad namin, Junel, usod ka rito. Dito ka. Dito sa gitna. Pantay o hindi? Hindi siya pantay, pero bawat isa may pinapasan. Katuwang. Salamat. Sa iglesia, walang lamangan. Lahat ay nagpapasan. Kaya tayo tinatawag na katawan ni Kristo, lahat kasi ng katawan nagpapangsyon. Pag kumakain ng isang tao, lahat ay nagpapangsyon. Dila, ngipin, lalamunan, bituka, kamay, mata, pandinig, lasa. Lahat ng yan ay kumikilos kasi ang tawag dyan, katawan. Amen? Amen! Ganun din sa iglesia, katawan ni Kristo ang tawag sa church. Kaya hindi dapat na ikaw lamang ang tao, hindi lamang ikaw ang nagpapagal, hindi lamang ikaw ang naghihirap, at hindi lamang dapat ikaw ang pinagpapala. Dapat lahat ay kasama.
Yan talaga yung pagtanaw sa salitang pakikipagpasan tulad ng sa bayanihan sa mga probinsya. Dahil pag hindi pantay, mayroong mabibigatan isang araw, gigibap na siya kasi mabigat ang dala niya. Pero kapag yan ay nilagay sa tamang sistema, makikita ninyo, lahat ay nagpapasan. Salamat sa ating Panginoon. Alam ko na binuksan kayo ng Diyos. Na hindi lamang tayo pumupunta ng church para mapagpala. Number 1, para pagpalain si Lord. Hindi lamang tayo nagbibigay ng tithes and offering para pagpalain si pastor, kundi tayo mismo ang mapagpala. Pangalawa. Panghuli na lang si pastor na pagpapala siya dahil karapat-dapat siyang pagpalain ng Panginoon. Hindi siya pinagpapala dahil marami kayong binigay, hindi po. Pinagpapala siya dahil siya ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Palapakan natin si Lord na malakas. Father, I love you and we worship you this day. Tayong lahat ay tumayo. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve the glory. For you alone deserve. Thank you, sweet precious Lord. Now, look to me please bago tayo mag-closing prayer. Sa iyong pananaw, sa iyong pagkaunawa, sa iyong kalagayan, at sa iyong pag-evaluate ng buhay, ano sa tingin mo ang pinaka-the best? Ang tumanggap o ang magbigay? Sabi ni Lord, it is better to give than to receive. Amen? Maaaring ikaw ay tumanggap mula sa nagbigay, pero hindi yan magtatagal. Pero mas magandang ikaw ay nagbibigay dahil alam mong magbubukas ang langit para ikaw naman ay bigyan. Amen? Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8, sabi doon, kung gaano kalaki ang ating itinanim, yun din ang binhi o bunga na ating aanihin. Hindi lamang ito in terms of finances. This is in terms of pakikipagpasan sa pasaning pinapasan ng church. Dahil katawan tayo. Kaya mapansin nyo, kapag ang isang tao na stroke, may bahagi ng katawan niyang hindi na nagpapangsyon. Ano sa tingin mo mangyayari doon sa bahagi ng katawan na hindi na nagpapangsyon? Wala na siyang pakinabang. Ang tawag sa kanya, pabigat. Tama ba? Nagiging pabigat ang katawang hindi nagpapangsyon. Alam ko na hindi kayo pabigat. Kayo ay pagpapala ng Panginoon sa church. Tayong lahat ay pagpapala. Kaya bago tayo magtapos, pakisabi sa iyong katabi, ako ay pagpapala sa church. Tayo ay pagpapala sa church. Kaya wala tayong dapat ipangamba, hindi ikaw kinukunan, hindi rin ikaw ang nagbibigay lang. Lahat tayo ay gumagawa ng ganong bagay. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo manalangin. Pwede bang itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon? Sabihin natin sa Panginoon na ikaw ay bahagi ng church. Sa anumang sitwasyon, bahagi ka na dapat ay makatulong, makausad, maging kasama, maging kabady-bady, maging katropa
sa Iglesia ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa pagbubukas mo ng aming kaisipan na dapat ang mga pastor ay kinikilala, ina-appreciate. Mga pastora, mga naglilingkod sa iyo. Lord, alam po namin na kung bakit kami ay nakatayo at naririto, nasa kalagayang pinagpapala, binigyan ng biyaya, ay dahil may mga pastor na nagpagal, nanalangin, nagsakripisyo para sa amin. Kaya narito kami, Panginoon. Lord, marami pong salamat dahil alam namin ang mga lingkod mong nagpapagal ng may katapatan ay karapat-dapat tumanggap ng para sa kanila. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Punuin mo kami ng kapayapaan, ng kagalakan, puspusin mo kami ng kalakasan upang sa pagharap namin sa maraming bagay, tiyak po kami ay magtatagumpay. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa pagmamahal mo sa Jesus is my Fortress Church at sa mga iglesia pa, Panginoon, na kung saan ngayon po ay kasama namin sa pagsamba sa iyo. Pagpalain niyo pong ganap ang kanilang mga iglesia na kinabibilangan. Salamat po sa mga malasakit. Salamat po sa mga tulong, malaki man ito o maliit. Salamat po sa mga lingkod mo na nakauunawa ng prinsipyong ito. That we must love the pastors, that we must appreciate, that we must obey their pastoral counseling to each and every one, Lord. Salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa. And cover us, Lord, with the blood of Jesus. In the name of Jesus Christ, our Lord and our King. For you alone deserve all glory. For you alone all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Say it once again. For you alone all glory. For you alone deserve all praise. And we worship you today. Salamat po, Lord. We give you all the glory. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Praise God. Amen. Amen. Patuloy po nating ina-announce yung ating pong Sunday worship. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Pinakananais ko at inaasahan sa aking tungkulin, huwag akong magkulang upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon.
at inaasahan. Sa aking tungkulin, huwag akong magkulang, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga